maganda talaga yung arrangement ng ano, ng mga gamit pagka ganyan. Kahit nagmamadali ka, no? Alam mo lang kung saan dadamputin. Yeah. Sa akin mga kabosing, pagkakagamit, napapahagis na lang. Kaya pag hindi na naman kung saan napahagis, ayun. Mga kabosing, bala ko sanang lagyan ng TV dito sa taas na to eh. Diyan. Yung pinagawa kong TV, sana mayari. Lilinisin ko si Bumblebee. At ano na, amos na. Ayan. Ito kasi sakay na lang ng sakay kung sa kabayo ay basta na lang ano, pinagamit na hindi pinakakain. Ayan. Ang dumi-dumi oh. Right. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabosing. Almost 11 days na wala tayong video. Na napansin ko talaga medyo bumaba yung views ko. Siguro na boboring na o kung ano pa man o talagang nakakaligtaan ako mga kabosing. Pero okay lang yung mga kabosing. Expected ko na. So last video ko ay tungkol dun sa sasakyan uli na pagtingin ko sa repossess na mga sasakyan na sa palagay ko ay hindi ako satisfied. So ngayon balik uli ako sa dati mga kabosing. At siguro maybe next month medyo magpapahinga tayo at magpo-focus muna tayo kahit ordinaryo lang yung ating mga content sa vlog, pero sana tangkilikin pa rin yung mga kabosing. So pagamat ganon ay talagang nagpapasalamat pa rin ako na kahit ordinaryong tao ako ay tinatangkilik pa rin yung mga kabosing yung mga video ko. Sa siguro maybe next month din ay try kong pumunta sa Kampanalig, sa Kapanalig team at pumasyal. Matagal na akong inaaya ng mga yan. So aaminin ko, nahihiya ako. Baka sabihin nila na sila ay ginagamit ko para lang ako umangat. Ayoko nang ganon mga kabosing. Ako naman, gusto ko rin namang kahit pa paano umangat ng kukunti, pero sa sarili kong sikap. Hindi ko naman sinasabi na ayaw kong magpatulong, pero nasa kanila na yun mga kabosing. Hindi tayo pwede magsalita ng ganon. At tayo na may kahihiyan din. Bilang respeto sa Kapanalig team kay Idol Kapanalig, ay wala tayong lakas ng loob na magsabi. At ako kontento na lang kung ano yung mga nagiging content ko, saka yung mga nanonood sa akin. At yun, pinagpapasalamat ko sa mga ilan na nanonood sa akin mga kabosing. Ngayong araw na ito ay simple uli, try ko uling mag video na sana panoorin yung mga kabosing. At napakasimple na ito ay tungkol uli sa aking sasakyan. By next month mga kabosing, baka hindi, mawala na yung content kong sasakyan sa pagbebenta. Kasi bala kong magpahinga muna. Kapagod na rin kasi. Yun, gusto ko muna mag-relax, mag-focus muna ako sa vlog kahit medyo mahina yung ating views. Okay lang. At hindi naman tayo mapangarapin sa mga ganyang bagay, at alam ko naman na yung kapasidad ko bilang isang ordinaryong vlogger at baguhan, hindi pa talaga makakahabot ang viewers. So mga kabosing, samahan nyo ako sa lakad ko. At yung isang unit ko mga kabosing ay malamig yung aircon sa likod, pero wala naman sa harap. Yun ang issue niya. So sana kahit pa paano ay samahan nyo ako at kahit pa paano
ma-enjoy nyo yung mga paghahanap buhay ko. Ito ay hindi lang para sa ano, sa kasayahan, para din po ito sa mga kalaman sa hanap buhay tungkol sa pagre-restore ng sasakyan. At malay mo, malay nyo malang araw na hindi nyo expect na ang inyong mga pupuntahang hanap buhay ay ganito rin, na pagre-restore ng sasakyan at mag-buy and sell ng sasakyan. Ito po naman ay talagang kinikitaan ng nagbabay and sell, basta wag mong hahaluan ng kalokohan, bisyo, at maging dedicated ka. Kahit na naman pong hanap buhay, basta dedicated at pinag-iigihan mo, ay kayo po naman nakikita mga kabusing. Kaya samahan nyo ako mga kabusing. Nagasgas yata yun. Ano? Ayan, ito po ay Nissan Urban. Ayan. Nissan Urban po siya. Ang pansin ko dito, ang issue nito ay malamig yung aircon sa likod. Ayan, malamig yung aircon sa likod, tapos ito ay walang lamig. So dadalhin natin sa magagawa ng aircon ito mga kabosing. Ayan, Nissan Urban Escapade mga kabosing. Ayan, na mayroon siyang built-in na blower sa gitna. Hindi ko alam kung bakit nilagyan yan. Siguro pang arkilahan yan dati, na ginawang service na lang. Ayan mga kabosing, ito ay Escapade na hindi ito yung 18-seater. Pang service lang talaga itong gantong Urban, kasi ang capacity po nito ay 4, 3, 7, 10, 12 seater mga kabosing. Ayan, samahan nyo ako at punta tayo dito sa aking mekaniko. Siya po ay si Master Sid na all around, pero dati po siyang sa aircon talaga, kaya lang natuto po siya sa mga makina. Kaya punta tayo ngayon mga kabosing. Let's go. Kaya mga kabosing, lada tayo at dadaan tayo sa garahe ko at chichikin ko kung yung anong mga ginagawa nila. Dadaan tayo mga kabosing. Babalan nyo yan araw-araw na. Mar! Araw-araw na kasi ginagawa itong jeep na to. Ibaba mo na. Ano magagawin dyan? Ang problema nila, isa pa rin yan eh. Wala eh, araw-araw nang ginawa, nakakaabala eh. Nakakaabala sa ano. Ayan mga bossing. Minsan talaga nakaka-stress yung yung sa jeep. Puro sira. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga eh. Iwanan lang natin sila doon. At magpagawa tayo ng atin dapat magawa. Mga kabossing. Kaya itong nilalakad ng sukat. Di konsyal mga kabosing. Ay ito, ikaw naman yung naparanikap na madiretso. Uy. Diretso na? Oo. Oo nga, para maganda naman yung galing doon. Problema natitira 62 meters. Oo. Gagawa na lang ng paraan na hanggang doon sa dulo. Oo nga. Maganda yan. Kasi naaksaya yung pagkakagawa doon sa dulong yan kung hindi makakadiretso.
Hindi rin naman ng mga... Nag-usap kami ni Kap, maghanap tayo ng mga kukunan kahit paano, kahit kunti. Oo. Ano sabi? Okay naman. Ang problema nito yung budget. Baka kausapan na lang yung contractor na sakarin na lang nila. Papagawa ko, may meeting tayo. Anong oras natin meeting? Alas 4. Mga kabosing, si Konsehal Allen. Morning, Yan ang po. presidente namin dito na iniintriga na hindi kami niniwala sa kabila. Ito, pinapagawa yung karsada namin. Diretso ka, pre? Sige. Ano na ako? Sana hanggang masagat. Oo. Para maayos. Oo. Yan mga kabosing. Actually mga kabosing, may problema po dito sa amin sa OWA. Pero naniniwala ako na maayos dito. Sana maayos at yung laging napapansin nyo sa kalsada namin na hindi develop at laging rough road ay may posibilidad na maging sementado. Yan mga kabosing. At ayun, yung aming konsehal naman ay very cooperative. Sana magawa ng paraan ng LGU. Kasi mga kabosing, kung ang aasahan talaga dito sa aming lugar ay ang OWA, ang budget, hindi po talaga kakayanin eh. Mostly ito ay turnover sa amin ng ng undeveloped. So kung aasahan natin yung yung budget ng OWA, medyo mahihirapan talaga. Ayan o, puro rough road po yan. Kung hindi tayo matutulungan ng national government ay may kalabuan talaga. So yan, sana maayos din. At yung mga rough road mga kabosing, mga pagpasok na yun, rough road lahat yan mga kabosing. Ang samentado lang mga kabosing ay itong gitna ito, yung Greenpeace Avenue. Merong ilang parte na nasasementuhan, katulad dito. Ayan, katulad dito. Ayan, sementuhan siya, pero siguro may naglakad dyan talaga na medyo malakas-lakas mga kabosing. Pero mostly po sa mga kalsada namin ay rough road. Ayan, tingnan niyo, rough road po siya, Ayan, rough road siya, ayan. Pero kung matidevelop at magagawa pong kalsada to mga kabosing, maganda sana itong village nito, maluwag po eh. Sana maayos. At ako po ay magtatatlong dekada na rin dito sa aming village. Hindi po ako masyado nakikialam dyan kasi ayaw ko rin kasi masalita ng mga rough road. Bali ito lang po yung yung sementado, matagal na itong sementado. Pero napakaganda po ng lugar na to. At ito po yung kaduluhang barangay ng Dasma. Ang kabila po nito ay gentry na. Ayan, rough road na siya. Ayan. Ayan. Yung kabila, kaya na semento ay may eskwelahan. Ayan. Sana maayos at maging maganda yung aming village kahit na undeveloped. Mostly ang Greenpeace po ay Cityland yata ang developer dito. Ay hindi po siya develop pag tino-turn over ng developer sa homeowners sa OWA. Kaya talagang natatagalan po yan na mag-isa. Ayan, nakatulad nyo ng mga kabosing. Rough road. Sana maayos. Magkalooban ng nasa taas na maayos ang lahat, magkaisa-isa. Oo.
para at least hindi kami napapag-iwanan ng panahon. Yun lang naman ang hangad natin para paglaki ng mga anak natin ay maipagmalaki yung lugar namin, na yung lugar namin ay hindi ganon. Sa totoo lang mga kabossing, pag may bisita ako tinatanong nila sa akin, bakit po yung inyong lugar ay rough road, ay ang lapit naman sa highway? Ayaw ko pong mag-comment, siguro sabi ko magtanong-tanong mo lang kayo dyan kung ano. Pero mahirap din pala na ano, mga kabosing, na ikaw bilang isang residente dito ay magbulag-bulaga na lang. Dapat mag-voice out ka rin ng iyong nasa loob mo, mga kabosing. Kasi bilang matagal na sa village, yun namang i-voice out mo, i-sure mo na ikagaganda ng mga kapitbahay mo, ng lugar ninyo, yun. Hindi po tayo mahilig mambatikos ng mga nanungkulan, pero once na medyo talagang hindi nagiging magandang resulta, minsan nakakasalita rin tayo ng hindi natin gustong salitain. Ayan. So ito po namang lugar namin ay maayos naman, talagang naiwanan lang po yung amin. Siguro kung may reason kung bakit naiwan, na siguro hindi ko alam, bahala na silang magtuklas kung bakit. Okay lang, basta maayos yan, wala nang problema. Sikip yan, sikip. Basta maayos lang, mga kabossing. Medyo masikip na sa lugar natin, mga kabossing, kasi iba ng subdivision to. Yung mga row house dito, medyo low-cost housing dati nung araw, row house. Tapos yung kalsada talagang sa hindi kaya ng kapasidad ng kalsada yung mga tao dito kung may sasakyan ka. Pre, hello. Oh, hindi na ako makakatuloy. Pagtanghali na. Wala nang oras. Nilakad ako. Oh, di bali na. Bali na. Ay, okay lang. Okay lang kasi gagamitin ko, kakapit ko rin naman yan eh. Kaya lang talagang ako ang hindi na po pwede ngayon. Kaya gusto ko sana madala kanina. Iiwanan ko sana eh. Kaya lang. Yaya mo na, cut mo. At pag may oras ako, may driver ako, ay papadala ko. Okay lang. Basta hindi naman maaksay ang kinat mo yun. Talagang makukuhanin ko yan. Oo. Kasi sabi mo after lunch hindi na talaga po pwede. Ay pero hindi ko naman masusure na makakakuha ko ng driver, mauutusan ko. Kaya mahirap din. Kaya bukas na lang siguro, pre. O para sigurado. Oo, bukas na lang. Ang hirap kasi na nagmamadali. Siyempre, naunawa ako naman. Malamig ka. Ayan, si Master Seat. Visor meron din visor to. Visor na puti, puti. Oo, puti ang background. Ayan. Bukas na lang, pre, Okay. Sa umaga. Malamig ba dyan, Seat? Malamig. Walang pan. Wala, ay ito pala. Ayan.
Meron? Oh? Oh. Naka-aircon ka na ba? Oo. Wala. Kaya mga bossing, dito na tayo kay Master Sig. At ipagagawa natin ang aircon. Na ang buong pag-asa ko ay malamig daw ang likod. Yung pala'y kabila lang ang meron. So hindi natin mahihintay yan at tayo uuwi muna. Babalik muna tayo mamaya pagtapos na. Yan. At habang si Madam ay nagluluto ng ano yan? Pansit? Gisa lang, boss. Na? Ano yan? Gisa lang repolyo. Ah, na may baboy. Ako talaga hindi marunong magluto. Parang si Sid marunong magluto, ano? Nakita ko yung nagluluto eh. Pulutan. Hindi kahit ulam. Kaya mamaya muna. Ako tatambay muna. Parang pinalalayas muna ako eh. Mamaya lang po. Ako tatambay muna ako. Akala ko mga kabusing, mahihintay ko. Hindi pala. Dapat ano, mamaya na lang ako babalik. Tapos hindi. Tambay muna, mamaya. Ba't magawa ka muna? Ayaw mo akong patambayin dito. Tapos si Sid, ano magagawa ninyo? Magagawa ninyo? Do. Mga kabosing ko. Dito tayo sa mga ginagawa nila. Ayan. Ayan. Maganda talaga yung arrangement ng ano, ng mga gamit pagka ganyan. Kahit nagmamadali ka, oh, alam mo lang kung saan dadamputin. Yeah. Sa akin mga kabosing, pagkakagamit, napapahagis na lang. Kaya pag hindi nalaman kung saan napahagis, ayun. Ang ginagawa dyan. Very good. Ibit lang. Ito ay Toyota Corolla EFI 16 volts. Ano to, GLI? Yung mga mahihilig magkutkot dyan, ang mga sasakyan, yung mga luma. Ito ba may computer box din ba to? Oo, computer box yun. Parang kung ribo. Oo. Yung ba na XL na ganyan, Toyota XL, magkano pambintahan no? Tawad ko nga 20 na lang eh. Kaya gusto ko 40. 40 na lang. Sabi ng anak ko, ang pangit pang ano, ang pangit pa ng transmission. Sumasabit. Ano nakakababa ang transmission nun? Oo. Doon sa kanyang sa ano, sa tatay niya, binibenta sa akin ng 40. Sabi, hindi ko ako marunong dyan. Ganito rin? Hindi, XL. XL. XL siya, hindi siya power steering, palagay ko. Ay, hindi. Puro manual. Ito kasi, all power na to. GLI. Pero maganda pa naman. Sabi, maganda pa. Pero nakita ko nga maganda pa, kaya lang, hindi na ginagamit. Baka gusto mo, pag na tumawad. 30. Baka ibigay. Bahala na ikaw kay sa anak ko kahit magkano ibigay mo doon, kahit hindi naman yung mag-ano. Kasi hindi. Sa indang eh. Oo. Inaalok sa akin. Pa, wala mabibigay yun. Oh, hindi ah. Yun ay sa mga na. Oo. Yari na, gagamitin na lang. Pero pwede gawin power steering yun. Oo. Kukuha ng power steering pump sa G. Isa naman ang makina nun eh. Isa. For G, ano yan? Ano bang makina ng ganitong Toyota XL na 1.3? XE at saka XL, isang makina. Ang pagkakaiba ng XE,
power steering. Oo, power steering. Ang XL, hindi power steering. Oo. Pero ang makina ay isa. Hindi ko lang alam kung... Ayun, 2A. Ordinaryo lang ang mga pyesa ng 2A. Ordinary nga. Ordinary lang. Pinaano sa akin, nandun nga. Ako hindi maalam sa kotse. Dapat din ang bibili niyan, marunong gumawa. Kung yun ay diesel, Oo. kaya kong pakalman yan. Try mo kaya, tawaran. Maganda pa daw eh. Pinakita sa akin yung picture eh. Ay, sama ko si Ron na. Oo. Bahala ka nang tumawa. Oo. Ako nga laging hindi ko lang alam kung nakarehistro yun. Hindi ko na itanong. Okay, sige. Tanongin ko si Ron. Mga kabosing. Umpisahan na nila. Baklasin. Dapat dirinig ka ito ba? Ha? Dapat dirinig ka. Malay ko ba dyan? Ay, gawa mo. Ikaw na lang. Ikaw nang bahala dyan. Pumunta sa loob, yung heater niya. Ano yan? Ito, Ano yun? nakatulong pa to sa pag eh. Ano nga yan? Yung sa heater. Heater ng starter? Aircon. Ah. Dapat tinanggal dito para nakakatulong din to sa paglamig ng makina eh. Alin ba nakalagay dyan dati? Ito, Hindi ilagay uli. nakakatulong yan eh. Gawa sa loob laging malamig yun eh. Kaya ang ibang urban nag-overheat gawa dito eh. Nirerekta nila dito. Ba't dapat dumadaan Dapat dyan? nadaan dito. Ito ang design ng ng Nissan eh. Bahala ka na dyan. Sililigtis na mga kabosing. Kung may preo pa ba o wala na? Mayroon pa. Hangin siguro. Ay, hangin na lang. Wala na yung preo. Wala na. Ayun. Hangol. Saan mo ba nakuha yung compressor na yan? Ikaw na nagawa yan? Mga kabosing. Sinasusid na lang nag-invento niya, no? Parang compressor eh. Compressor na yan, no? Oo. Ako lang panligtis lang. Compressor to eh. May leak yan. Kaya ginawa rin ng aircon. Nagpisa lang siguro. Nag-tiis na lang. So, iiwanan lang natin mga kaboso. Bago na lang natin kuhanin pagtapos na. Ah, dito yung susi sida. Andiyan yung seat ang susi. Ha? Susi yan dyan. Oh, parang may naiiwan ako ah. Cellphone ko. Tabi na. Sid, nako. Message mo na ako pag tapos na. Wala bang lalagyan nito? Abay madam, di na ko nahihintay ng ulo mo yan. Siguro mamaya pa yung matatapos, baka nga
pasada dito. Gusto mo yung daw. Oo. Ang ganda nga yun eh. Kasi naputol dyan eh. Lupok Pangit. Mario, baba. Nasaan? Dito na ako mga kabosing sa garahe. Iniwanan muna natin ang ating pinapagawa at mukhang matagal. Ito naman, babaw na naman ang transmission kasi yung jeep nag-resign na. Dapat yung driver nag-retire na rin. Ano yan sa adjust ng finger, Mar? Kapapalit lang mga kabosing nito eh. Plus lining. Naglulo ko. Hindi siguro maganda yung pagkakapalit. Okay. Sana ano, hindi kaya nasunog ang lining natin? Ha? Hindi kaya nasunog lining? Ano ba yan, Mang Mario? Mataas ang bitaw o... Hindi, tama lang. Pagka ano, yung kakabyo ka, ang tigas. Tapak na, sagip na sa flooring yan ha. Pero makakabyo mo, kailan pilit. Kailan baka mabali mo, baka mabali o kaya lumusot sa ano eh. Silikap eh. Pag yung sunod-sunod ka, mga ganyan, yun lala. Pero pag yung tumagal ka, hindi mo ginagamit yung clutch, yun, medyo nakapapasok mo pa. Pag tumagal pa, tumagal. Paano pag tumagal? Oo, bawa, hindi mo natapakan. Oo. Kahit tap ka, tumagal. Pag tapak mo na, ipapasok mo maayos din eh. Pero Pero pag yung sunod-sunod, yung ano-ano, yun, doon, nag-ano. nagluno ko? Oo. Ibig sabihin, Hindi, gusto na mag-retired ng jeep, dapat mag-retired ka na rin. Wala eh. lalo yung usad-usad. Ay, hindi pwede ba? Kasi mga kabosing, sabi ko na siyang mag-retired na. Ay ayaw mag-retired, kaya yung jeep na ho ang gusto mag-retired. Dumi ng loob oh. Ha? Dumi. Napalinis to. Baka dumi. Umatanda din yung mga kabosing. Nung linisin ko pa to, no, ako yung mag-vlog nun eh. Eh parang may 3 buwan eh. Wala kasing nakatira. Eto mga kabosing, bala ko sanang lagyan ng TV dito sa taas na to eh. Diyan. Yung pinagawa kong TV, sana mayari. Yung ibibitin natin dito para yung mga tao dito ay may mapapagkaaliwan din pag walang ginagawa. TV ba? Para mayroon silang updated sa mga bali-balita. Yung mga kabosing, uwi na tayo. Ang init. Uwi na tayo sa bahay. At mamaya na natin balikan yung ano, yung van na ginagawa ang aircon. I think matagal yun kasi ibaba daw lahat eh. Parang inisin lahat, pati mga ano kung ano yung evaporator para sure na ano na init. Gagawin yun? Dulo? Wow.
Oo. Maganda yung tsura kasi paikot eh. Paano nangyari? Ano sabi ng kapitan? Ayan daw. Oo nga. Akala ko ba may gagawin kayo na isa pa? Eh, doon sana nga. Doon sana. Ginala ni Siludugtong. Oo nga. Maganda yan pagka nabuo hanggang dulo. Yan mga kabosing. Bali putol itong karsakadang ito. So ngayon napag-desisyon na ng barangay na diretso na lang hanggang doon sa gitna sa main road. Napakaganda pag nangyari. Ha? Mainit. Napakainit. Bilis, mainit. Bibili ako ng Na? Na? Ayan mga kabosing, ang init, sobra. Summer na talaga. So kanina pag alis ko doon sa garahe ay may binili lang ako saglit, kaya iniwan ko na itong GoPro sa sa bahay. Kararating ko lang at sobrang init mga kabosing. So maganda ngayong maligo sa dagat. At siguro umpisa na naman ang mga pag-outing ng mga natin mga kabosing. At sana sa pag-outing nyo, sa pag-out of town nyo, sa pag-swimming ay sure nyo na safe ang inyong pamilya. Alam ko ngayon mga gantong buwan ay ngayon na yung mga gustong mag-outing ng mga pamilya. Ayun nga, yun nga ang aking bilin mga kabosing. Sana isure natin yung ating mga pamilya na safe sa ating mga biyahe, at lalo na sa panliligo sa dagat, lalo na kung hindi nyo masyadong kilala yung dagat na pupuntahan ninyo, para maiwasan natin yung mga sakuna. Init, pawis, ang kilikili ni bossing. So mamaya ay meron tayong may meeting tayo kay Cap tungkol sa BOD sa subdivision. Gawa na ko po ay naging isa sa hindi ko alam kung masabi ko na pwedeng nagsusulong na maayos tong aming subdivision, pero hindi man tayo makikialam mga kabosing kasi private na tao tayo ngayon mga kabosing. Ayoko na nakikisaw-saw sa mga problema, may problema. Yung gusto ko talagang mahirap yung makialam sa sa strategy ng iba o katwiran, kasi ang tao magkakaiba ng opinion eh. Hindi porket iba yung opinion sa iyo ng tao ay pasama na yung ugali. Ibig sabihin talaga tayo ay ipinanganak na magkakaiba ang opinion. Sana irespeto na lang natin ang isa't isa, yung mga opinion natin. Ayan. So ayan, maglilinisin ko si Bumblebee. At amos na. Ayan. Ito kasi sakay na lang ng sakay, kung sa kabayo ay basta na lang ginagamit ng hindi pinakakain. Ayan, ang dumi-dumi linisin natin. At para hindi mainit ang paglilinis ay ilagay natin sa may bubong, kasi pag nilinis natin yun ng nasa initan, hindi natin matutuyo na maigi, magbabakat-bakat yung mga acid rain yan. Yun. At maglilinis muna tayo mga kabosing para mamaya dire-diretso na tayo.
na ng paglilinis at may pupuntahan tayo uli na ano na meeting daw ba. Atin tayo mga kabosing. Sigo muna ako mga kabosing. Ayan mga kabosing, medyo mahaba na rin yung video ko at may pupuntahan tayo mga kabosing. Na-imbitahan tayo sa isang pagpupulong at salamat sa inyong pagsama sa aking simpleng vlog ulit at salamat sa pagsama hanggang dulo ng aking video at until next video na lang. Sana ay nasa maayos ko yung kalagayan kung saan man kayo naroon. At muli, ako humihiling na sana suportahan po niyo ako sa lahat ng video ko. Until next video na lang mga kabosing. God bless you all. Love you mga kabosing.